Awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Paul. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Martes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, mapagtanto at maramdaman nawa natin na laging may pagpapagaling mula sa Diyos. Kaya patuloy nating itaas sa Kanya ang lahat ng ating mga karamdaman, ang lahat ng ating mga pighati sa buhay, dahil ang Diyos patuloy na nagbibigay ng kagalingan. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggalin nyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop
Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod, at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay ng bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-aringan. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro?
hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't inang ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat ng mga deboto at namimintuho kay Santo Padre Pio, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Huwag kang matakot, manalig ka. Huwag kang matakot, manalig ka. Mga minamahal kong kapatid, sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, narinig natin ang ating Panginoong Yesus na 2 beses nagpagaling. 2 himala ang ginawa niya, ang pagpapagaling sa babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon at ang pagbuhay sa anak ni Jairo. Ang 2 kwentong ito ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya at ang habag ng Diyos sa mga naghihirap. Kaya't subukan po nating pagnilayan ang 2 himalang ito na narinig natin sa ating mabuting balita. Unang punto, ang pananampalatayang matibay sa kabila ng pagsubok. Ang babaeng dinudugo ay dumanas ng matinding hirap. Alam natin yon, no? Nagsikap siyang lumapit sa ilang mga manggagamot, pero kahit parang paubos na yung kanyang ari-arian, para lamang sa kanyang pagpapagamot, ay tila baga walang senyales ng paggaling. Hindi lamang siya pisikal na nanghihina, kundi siya rin ay itinuturing na marumi sa mata ng maraming tao, lalo tigit para sa mga Hudiyo. Subalit, yung kanyang karanasang ito, hindi ito naging hadlang upang siya'y lumapit kay Jesus. Sa kanyang puso, naniniwala siyang kahit mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. Lo and behold, nakamta ng babaeng ito ang kagalingan na kanyang hinahangad sa kanyang buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay, may mga pagkakataong para bagang wala na rin tayong pag-asa. Ang tingin natin ay susuko na tayo, o nasa dulo na tayo ng ating pagtitiis, ng ating pagdudusa bilang tao. Ngunit, itinuturo sa atin ng babaeng ito sa mabuting balita na huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Ang pananampalatayang matibay ay nagbubukas ng pintuan para sa mga himala ng Diyos. There are things that are unexplainable by science. May mga sakit, karanasan ng dambanang ito na may mga sakit na wari bagang bigla na lamang gumaling na hindi natin kayang ipaliwanag o kahit ng mga doktor o kahit ng siyensya. It is because of the leap of faith. Dahil sa pananampalataya, kaya tayo bilang tao'y nakakatanggap ng pagpapagaling sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, nawa magkaroon tayo ng pananampalatayang matibay
sa kabila ng mga pagsubok. Ikalawang punto, sabi ni Jesus, huwag kang matakot, manalig ka. Huwag kang matakot, manalig ka. Ito ang sinabi ni Jesus kay Jairo nang mabalitaan nilang patay na ang kanyang anak. Marahil, napuno na ng lungkot at takot si Jairo. Ikaw nagaang mamatayan, no? Na para bagang bagsak na yung kanyang moral, bagsak na yung kanyang pananampalataya. Ngunit, hindi siya bumitiw. Patuloy siyang nanalig sa ating Panginoong Hesus. Sumunod siya kay Jesus at nakita niya mismo kung paano muling binuhay ni Jesus ang kanyang anak. Maraming beses sa ating mga buhay na natatakot tayo, nag-aalinlangan tayo, na hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, nawawalan tayo ng kasiguruhan sa buhay, o tingin natin ay hindi natin kayang harapin ang mga mabibigat na problema. Ngunit sinasabi at binibigyang diin sa atin ni Jesus para sa araw na ito, huwag kang matakot, manalig ka. Manalig tayo kay Jesus. Manalig tayo sa Diyos. Kapag tayo may tiwala sa Diyos, walang imposible. Kahuli-hulihan, ikatlong punto, tingnan natin, pansinin natin yung mga paghipo ng Diyos sa ating buhay. Yung dalawang himala o yung dalawang kwentong napakinggan natin sa ating mabuting balita, parehong may paghipo o paghawak ang Diyos sa mga kwentong ito. Ang babae na dinudugo, humipo sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. At si Jesus naman mismo ang humipo sa kamay ng patay na bata. Ang hipo ni Jesus ay nagdadala ng kagalingan at nagbibigay buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, hinahawakan din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang habag. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, at sa pamamagitan lalo tigit ng Eukaristiya, ng ating pagsimba, hinahawakan tayo upang pagalingin at bigyan ng bagong sigla ang ating pananampalataya. Kaya, kay gandang itanong natin sa ating mga sarili sa araw na ito, tulad ba tayo ng babaeng may sakit na may buong pagtitiwalang lumalapit kay Jesus sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa buhay? Tulad din ba tayo ni Jairo na sa kabila ng takot, hindi bumibitiw sa pananampalataya? Kahulihan, bukas ba ang ating puso upang maramdaman ang mapagpagaling na paghipo ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, there may be times that we may feel that we are alone. There may be times that we may feel betrayed, na pakiramdam natin ay hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero sa araw na ito, damhin natin ang paghipo ng Diyos sa ating mga buhay, na kahit pakiramdam natin ay wala na, kahit pakiramdam natin ay imposible, kahit pakiramdam natin ay wala nang kasagutan sa ating mga dasal, ang sabi ni Jesus, Talita Kumi, magbangon ka. Bumangon nawa tayo sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng ating mga agam-agam. Magbangon nawa tayo sa ating pananampalataya at magkaroon ng isang pananampalatayang matatag at umaasang walang imposible sa Diyos. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala mo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda. Sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, di San Jose,
ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilungin mo aking sabatang puso ng aking mangon. Kapwa kong kasimig mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay natin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng mga indulhensya plenaria ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng hubileyo. Sa isang pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang hubileyo church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng hubileyo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng hubileyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga rosaryong ito na aming daladala, mga imahe ng aming Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan at kagalingan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po isasagawa natin ang umagang panalangin. Tumayo po ang lahat at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa Kanya at tumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang iyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay, makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungang gagabay, sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipapahayag, isang Diyos, 3 persona, pinagmulan ng lahat. Ako'y umawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking natutunan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin at ako'y lalapitan? Malinis ang budling mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tututulan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siya, ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing matapat. Maging sa isipan ko, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng tao'y nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutununan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas. Walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan, at naghimagsik sa iyo. Hindi namin ginanap ang iyong mga utos na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mong kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit, at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit, ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ay pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandungan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at mapagpakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ng Panginoon na ang aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas ko pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sangkop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't ng di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad, kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at
ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang lahat po ay magsitayo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig. Sana ang iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umagang tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at matubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbigay sa atin ng kagalakang magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas sa aming pag-asa, tayo'y manalangin. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at Ama ni Jesus na aming manunubos. Dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kaloob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Gawin kaming maging mapagpakumbaba bilang pagmamahal kay Kristo. Tulungan kaming makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Isugo sa amin iyong lingkod ang iyong Espiritong banal. Tulutan kaming maging tapat sa pamamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami iyong pakinggan. Ninanais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihang pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga gawain at ang aming kapwa'y makapagpabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginooy kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon kami pakinggan.
Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, dagdagan mo ang pananampalatayang kaloob mo sa amin at marapating magkamit na kaganapang makalangit ang aming pagpupuri sa iyo sa simula ng araw na ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa sa umagang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po.